Magandang araw po Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito na naman po tayo upang magbabahagi ng kaunting kaalaman. At ang atin pong ibabahagi sa inyo ngayon ay ang tungkol po sa mga sikreto ng mga Hapon. At ang ating itatapik ay ang waterfalls na kung saan ginawang taguan ng mga Japanese Imperial Army ng mga kayamanan na kung saan nalut mula po sa Southeast Asia. So ito pong ating ibabahagi ay based po sa tunay na kwento na kung saan siya po ay nakatuklas kung saan nakalagay ang sikreto ng waterfalls, mga ka-treasure hunter. Ang waterfalls, mga ka-treasure hunter, ay natuklasan po ng isa sa mga native na Pilipino na kung saan nakatira po sa kabundukan. At ayon po sa nakuhanan natin ng salaysay, ang waterfalls na ito ay may sikreto sa ilalim. Itong tao po na nakadiskubre ay isang maninisid ng isda na kung saan araw-araw ay sumisisid siya sa mga malalalim na tubig na kung saan isa po sa kanyang sinisisiran ay ang ilalim ng waterfalls. Noong nadiskubre po niya sa ilalim ng waterfalls na kung saan may butas sa ilalim na paakyat, mga ka-treasure hunter, at doon po sa unahan ay wala ng tubig. So yung binabagsakan po ng tubig ayon sa kanya ay may sikretong butas paitaas na kung saan unti-unting nawawala ang tubig pagdating sa ahunan doon sa itaas. At ayon po sa kanya ay may nakita siyang napakalaking ahas na gumagalaw sa loob na kung saan ay may parong, kung baga para itong dragon, mga ka-treasure hunter, na gumagalaw na hindi umaalis ayon po sa kanya. So nung siya po ay nakakita nito ay dali-dali po siyang lumabas sa butas na iyon at ikunwento sa mga kapitbahay ang tungkol po sa kanyang natuklasan. At ang sabi ng mga matatanda ay malaking ahas daw ito na kung saan tinatawag sa mga Bisaya na buluhisan or nag-aantay lamang ng pagkain kapag dinadalhan ng pagkain ng kanyang mga kasamahan. Yan po ay kwento-kwento lamang po ayon sa mga matatanda sapagkat hindi po sila naniniwala sa kayamanan na kung saan hindi nila alam na may sikreto ang mga Hapon sa lugar po na yan, mga ka-treasure hunter. So nung narinig ko po yan, mga ka-treasure hunter, ayon po sa kanyang salaysay, ay naisip ko na yung ahas na kanyang tinutukoy ay isang artificial lamang na kung saan mayroong kaugnayan sa butas sa ilalim at may pressure na hangin papunta sa katawan ng ahas na artificial na kung saan ito po ay ang sanhi ng kanyang paggalaw sa pamamagitan po ng hangin na pressure mula po sa tubig na bumabagsak sa may waterfalls. So akin po itong nilayout at pinag-aralan kung ano po ang gumagalaw na yun sa ilalim po ng waterfalls. So, nung natuklasan po ito ng isa sa mga maninisid ng isda, mga ka-treasure hunter, ay dali-dali ko po itong pinuntahan at sinigurado kung ano po ang nakita ng mamang ito. At ang nakita ko po sa may waterfalls na yan ay malalaking marka sa may dingding, mga ka-treasure hunter, na hugis sunflower na may mga dahon pa. So ibig sabihin, positibo sa kayamanan na kung saan itinago po ng mga Japanese Imperial Army sapagkat ito po ay may mga marker na kung saan iginuhit sa mga bato. So nung nalaman ko po ito ay nakalihim ito sa aking isipan na sa paglaki ko ay balang araw ay babalikan ko ito. So way back 2005, mga ka-treasure hunter, ako po ay bumalik sa kabundukan na kung saan nakatatak na sa isip ko na mayroon nakatagong kayamanan doon po sa may waterfalls na kung saan ay natuklasan ng isa sa mga native sa kabundukan. So nung pinuntahan ko po ito, mga ka-treasure hunter, nang umakyat po ako ng kabundukan ay nakasalamuha ko po ang dalawa treasure hunter na nagmula po sa North Cotabato ang isa at ang isa ay mula sa Davao City. Ang isa po ay pastor at ang isa po ay
talagang legit na kung saan may hawak na mapa mula po sa Davao City. So nung ako po ay nag-treasure hunting, ako ay napasama sa kanila. Subalit sa kadahilan ng kapos sa panggastos at hindi ganun kadali ang pag-treasure hunting sapagkat kailangang sirain pa ang waterfalls na yan mga ka-treasure hunter. At kailangan ng mga heavy equipment upang masira at mawasak ang kinaroroonan ng nakatagong kayamanan sapagkat kung dadaan ka sa butas na kung saan ginawa ng Hapon ay nanganganib ka mga ka-treasure hunter. So hindi po naging successful ang aking pag-treasure hunting sa lugar na yan. So yung kwento po na yan ay talagang legit mga ka-treasure hunter sapagkat ako po ay nakasaksi, maging ako ay nasaksihan ko ang mga sikreto na kung saan nakalagay po sa kabundukan ng north of Cotabato. So itong ating ipinahayag sa inyo ay based lamang po sa tunay na buhay at tunay na kwento mga ka-treasure hunter, at para maintindihan natin kung saan nakalagay ang treasure kapag makakita tayo ng waterfalls ay akin po itong in-illustrate at ibabahagi sa inyo upang maging guide sa mga ka-treasure hunter na kung saan naghahunting sa may mga waterfalls. Maaari kasing ang mga disenyo ng mga Japanese Imperial Army ay may kahawig or magkakaparihas lamang ang kanilang disenyo mga ka-treasure hunter na kung saan sumuot po sa may binabagsakan ng tubig at aakyat sa itaas na kung saan dumadaan ang tubig sa ilalim at doon sa ilalim ng ilog mismo ay nandoon ang kanilang kwarto. So ito po ang in-illustrate natin na drawing tungkol po doon sa natuklasang waterfalls na may sikretong butas sa ilalim. So maaari pong makakapagbigay ito ng guide sa ating mga ka-treasure hunter na kung saan may sikretong daanan kung saan bumabagsak yung tubig mula sa itaas. So ang sign ay makaraniwan natin makikita dito sa gilid at maging dito sa paligid. So yung maninisid ng isda na yun ay sumisid siya dito sa ilalim sapagkat malalim po ang waterfalls na ito. Umaabot hanggang 20 feet ang lalim ng sisirin mo. So nung nasisid niya ay may sikreto siyang butas na maliit na nakita dito sa kilaliman. At nung pinasok niya yun kasi namana siya ng isda, sinusundan niya yung isda na pumapasok, nakita niya na may paahon na butas. So yung paahon na butas ay may nakita siya doong sa unahan kasi wala ng tubig. May nakita siyang malaking dragon o parang ahas na napakalaki na may parong. Yun ay gumagalaw raw ayon sa kanya at napakalaki, kung saan yun ang sanhi ng pagbalik niya at madali-dali siyang umahon at tumakbo sapagkat nakita niya yung gumagalaw na ahas. So sa explanation po ng drawing natin ay kinuhanan natin ng layout kung paano gumalaw yung ahas na yan. So yung ahas na yan ay artificial lang gawa ng mga Japanese yan. Yung butas na paakyat doon na tunnel na sikreto ay mayroong link yung katawan ng ahas na kung saan artificial na pag bumagsak ang tubig dyan ay magkakaroon ng pressure sa ilalim at yung pressure na yon mula sa tubig or hangin na ibinubugan niya papunta dun sa katawan ay gagalaw itong katawan ng ahas. Yun ang sanhi ng paggalaw sa kadahilan ng may pressure ang tubig na ipinapasok dito sa butas. So yung pong nagpapagalaw dun sa ahas ay galing sa pressure ng tubig. So tinutulak niya yung hangin pa itaas. Yun ang naging sanhi ng paggalaw nung sinasabi niyang dragon na yun o ahas. So ang mga tao po kasi sa bundok o mga native doon ay walang alam tungkol po sa mga ganyan at maaring na-misinterpret niya yung ahas na sinasabi niyang nag-aantay lang daw ng pagkain. So itong ilustrasyon na ito ay maaaring marami ito sa Pilipinas at may kaparihas pa ito sa mga
waterfalls na kung saan matatagpuan po sa iba't ibang panig ng ating bansa. So sana ay makapagbigay sa inyo ng guide at tulong na kung saan ang binabagsakan nitong tubig ay karamihang may sikritong daanan sa ilalim. At sa kabila ay may kwarto doon sa unahan. Doon nakatago ang mga kayamanan. So mismong sa dinadaanan ng tubig ay may kwarto doon sa unahan, mga ka-treasure hunter, na kung saan nandoon pa sa ilalim ang butas na daanan. Sapagkat hindi mo makikita ang butas dito kapag dito ka, sapagkat makapal pa. Imagine mo yung 20 feet pa pailalim, saka mo makikita yung entrance doon na paakyat. So, ibig sabihin, kung paakyat yun at puro bato dito ay mahirapan ka kung dito ka magbabasag sa itaas. Wala kang makikita dyan sapagkat chamber lang yung mahihit mo dito. So, dito talaga ang entrance sa binabagsakan ng tubig. Sinadya naman ng mga Japanese Imperial Army na ganyan sapagkat kung maghukay ang treasure hunter ay mahihirapan sapagkat may encounter mo ang tubig. Kung maghukay ka naman dito ay tubig din ang ma-encounter mo pababa. Kaya sinadya nilang dito dumaan sa ilalim upang magiging trap yung tubig at yung mga bato na nakapaligid. So hindi po siya pwedeng maglagay dito sa side ng bundok sapagkat madaling kunin sa gilid. So dito talaga sa center nagawa sila ng sikreto. Kung saan bumabagsak ang tubig ay mayroon silang sikretong daanan paakyat. Pagdating sa unahan, wala na pong tubig doon. So yan po ay isang guide sa pagtitreasure sa mga waterfalls na kung saan karamihang waterfalls na na-layout ng mga Japanese Imperial Army, ang sikreto ay sa dinadaanan mismo ng tubig, mga ka-treasure hunter. So hanggang dyan na lamang po ang ating pagbabahagi. Sana po ay nakapagbigay sa inyo ng kaalaman tungkol po sa waterfalls. Thank you very much for watching, mga ka-treasure hunter.